Welcome to my channel. Yun mga ka-junk shop, meron tayo ditong babaklasin na submersible water pump. O yan, kung makikita mga ka-junk shop, Japan surplus yan. O itong body niya, puro alloy. Ito lang bakal o, yung ilalim. So kukunin po natin yung kanyang copper. Mga ka-junk shop, no? Makikita natin yung kanyang cord, napakalaki. Tapos ito pong ginawang tawag sa kanya, extender ng hose. Yan po. Ano yan? Brass yan. Kansong dilaw. Alisin muna natin yung kanyang cord, ang ka-junk shop. So ito mga ka-junk shop, grounded na siya. 100 volts. So hindi na natin kukondisyonin. Para lang maka-experience tayo kung paano magbaklas ng ganitong submersible. Mga ka-junk shop, simulan na natin baklasin to. Unahin natin itong mga tornilyo niya. Solid, pati mga tornilyo niya mga ka-junk shop, stainless. Yan. Tigas. Yun o, stainless. Parang hindi talaga kalawangin. So, mga ka-junk shop, aluminum yan. Dito tatak. Sunod, tingnan natin kung anong tsura ng loob nito. Kasi mga ka-junk shop, first time ko rin lang magbaklas ng ganitong submersible pump. Oh, yun pala ang tsura ng loob, oh. Parang napasok na siya ng tubig pala. Dahil parang palitin na tong kanyang goma na ring. Yung kita po natin yung dinamo. Ayan. Sana makarami tayo ng tanso dito, ka-junk shop, no? Para meron tayo pambili ng bigas at ulam. Laki ng kanyang cord, mga ka-junk shop. Laki. Tanggalin lang natin ito sa sakit. Bigas. Tuloy na natin. Daan pa natin itong sinsilin para matanggal. Tanggalin muna natin itong bakal. Yun, sakto. Bigat ng alloy, solid. Ito mga ka-junk shop, silabin natin yan. Kanyang cord. So, dito na tayo. Kanyang motor starting capacitor. Napalitan na rin, may hinang na eh. Tatabi natin yung starting capacitor, mga ka-junk shop. 125 microfarad. Yan, Tokyo. 125 microfarads. Hanggang sa tanggalin muna natin itong kanyang
sa gilid. Ang shop. Ito naman. Ito yung pala ito dito sa ilalim. Ito bakal. Ang shop. So, mga ka-junk shop, tanggalin natin itong kanyang tansong dilaw. Yun o. Dilaw. Mga ka-junk shop, salin natin yung kanyang dangis. May dangis din pala to. Kasi dangis yun. Parang pre yun. Mga ka-junk shop, kung makikita nyo, may lock siya. Ito. Sungkitin na lang natin ang screw. Yan. Stainless din. Yung copper niya mga ka-junk shop oh. So ito po aluminum. Tanggalin natin yung nakadikit dito. Tornilyo. Kasama pala yun. Pala hindi ko matanggal kanina. Pala iisa. Yun. Yun yung LC mga ka-junk shop. May alloy. May alloy yung loob. Tanggalan natin to. Itong spring. Yun. Ito po yung nasa gitna. Yun. Kumakadang siya pa alloy. Pure alloy na to. Ito lang pala yung kanyang tanso. Baklasin natin ito mga ka-junk shop para alaman natin kung makakailan yung tanso. Grinder na lang po natin mga ka-junk shop to para mabilis.
Uy, mabigat. Mabigat din. Daw. Bah. 1 kilo pala rito mahigit. Timbangin natin yung mga ka-junk shop. Pagka natapos natin baklasin ko ah. Lahati eh. Kanyang tanso. Yung mga ka-junk shop, no? Sundan nyo lang po yung ginawa ko. Madali nyo pong makuha. Kailangan lang mga ka-junk shop, yung gagamitin yung punsol, eh sakto lang dito sa butas. Ito, bakal na. O, ito po mga ka-junk shop, yung ako nating tanso sa submersible. O, timbangin po natin. 1 kilo kalahati. O, 1 kilo kalahati mga ka-junk shop. Tapos sisilabin pa natin yung kanyang cord. Makapal din po yung kanyang copper dito. So, halos 2 kilo din. Tapos may dilaw pa. Timbangin natin itong tansong dilaw. Oh, halos 0.4 na o konti na lang. Tapos ito naman yung kanyang aluminum. Timbangin din natin. Ma-estimate natin yung ating tubo. Ayan mga ka-junk shop po, 2 kilo mahigit. Kanyang aluminum. So ito, mahirap naman daw tanggalin. So yun lang para sa video natin na to mga ka-junk shop. Sana may natutunan tayo sa pagbaklas ng submersible water pump. Yun lang mga ka-junk shop. Maraming salamat. Paldo.